So, good afternoon, ya. I am John Gary O. Bataycan, a first-year civil engineering student from Central Mindanao University. So, kani nga hapon karon interview tika all about sa problema ug struggles nga imong na-encounter as a civil engineer. So, naka-prepare me og 5 ka questions and your answers would be greatly appreciated. So, without further ado, let us begin. So, for question number 1, what are the major problems, issues, challenges you have encountered and experienced in your field? Good afternoon sa John Gary, no? Yeah. Pero pwede ra ya. Dali ra. Okay. Sa kuha lang major problems issue sa field is kuan gyud una panahon. Sa ako pang ikuan is panahon pa gud usahay. Pag ting-init, sobra ka init, okay ra magtrabaho. Napoy kuan nga pag ting-init usahay di na to ma-consider ang mga plans, ang mga kuan nga naghimo ta diretso, wala na to gi-consider ang weather nga pag-abot og ting-ulan, dili day siya ingon niya kanang maayo or applicable atong plans nga imuhang gina-propose or himuon or project nga imuon dinha. What if bahaunon din ang area or lunupanan? Unya imong gi-consider naghimo ka og plans or nag-propose mo og ingani nga mga building or unsa sa ting-init nga time. Dabi pag-abot og ting-ulan. So isa nga i-consider na ninyo. Ang problema mo na isa kay dili man gina siya ingon nga binuang nga problema kay kung nakatukod na mo diha daw kung niulan o kalit nabungkag tanan daw unsa man na ninyo di naman mabalik na ninyong kwarta ang effort di ba o ang time so maglabad so isa gina nga kuan din isa pod communication dapat nagay kay proper communication sa imong mga tao. So, next question. Why are those considered problems? So mao lagi to sa akong giingon ganiha nga naabot ang nag-propose ka nga ting-init tapos pag-abot og ting-ulan wala nimo na-assist so dapat i-assist nimo or basin kato imong kuan is agianan og earthquake namang good tay mapa kung asa sagara ang dakong earthquake dapat and then ang imuhang kuan is ang imuhang seismic load nga gibutang is ingani ra kagamay wala nimo gi-consider nga mas more than day ang ingani nga gaagi diri or wind load apil man gyapon na i-consider gyapon na nimo. So maghimo gyud ka og project or mag-propose ka, maghimo kag design tanan, i-consider na nimo gyud na tanan. I-assist niya na nimo bisag sa kinakagamay nga mga problema nga imong pwedeng ma-encounter nga mga what if kay ngano at least safe ka. Ulan init, magbagyo, unsa pa na diha mag-earthquake. Ayaw lang gid idungan na tanan kay di na gid na makaya sa isa ka structure. Magbagyo pa, mag-earthquake pa. Guba gid O, di ba? So wala na dili na murag wala na gid tay mahimo ana. Kana siya nga kuan na problema. Then isa gyud kana yung makig-communicate gid ka perme. Then is once nga naa mo kay project, communication gyud ang pinaka the best kay para mahibal-an nimo ang project nga sakto ba gadagan based on plans ana ba so communication makikommunicate ka sa mga tao in a proper way makikommunicate ka kung kinsay naghimo atong kuan kung in kaso para sa mga contractor me ako mga tao communicate na ako nga ngani natay target goal natay ngani atong trabaho then makikommunicate po ko sa agency nga naghatag sa mga nga kontrata kung unsa ilang gusto kanibang agapon kay what if dito sa area na ideally applicable sa ilang plans. So, mo gina. Oh. So, next question ya. How did those problems affect you? Kung dili man gud nato ni ma-assist nga problema, mas mudako. Mas maglabad imong ulo. Aside sa maglabad ang imong ulo, napay tendency kung ikaw as contractor ka ma-blacklist ka ana nga agency. Buot pasabot di na kagakuwag project niya, di na katagaan. Napay tendency mawad ang kag lisensya, makasuhan pa ka. Daw kung makapatay ka, mahugno ang imong building nga gitrabaho, kaya wala nimo gi-assist nga problema, pasagdahan na nimo. So na tendency kasuhan ka, mapriso ka, magbayad pa ka. Wala tabla ka tanan. Oo, mo. Kay ngano man gud negligence man gud na. Dili man gud ka pwede. Once man gud dako man gud kay part ang civil engineering or civil engineer sa pag ano project especially sa infrastructure. Kay maski ang agency na nga fault, kamo may contractor, kamo may nagdala. Kamo gyud maghimog preventive measure. Maghimo na gid mo daan. Then kung
mugasto mo ana ang mga preventive measure, istorya na ninyo sa inyong agency nga nigasto man mi ani paingani nga purpose. Kamo na din magsabot, magtagbo mo kung mo additional ba sila na ba sila additional fundings para ana or kana siya nga fundings instead nga ingani kadako ang inyong himon or ingani butangan og butang third floor. Oh. 3 story. Imo na lang 2 story kay katong 1 story nga budget ibutang to sa imuhang preventive measure. Nga na ba? Pwede na nila mahimo sa agency. So dapat naagin ng communication, naagin ng ocular inspection. Kato kung gipang mention ka ganiha. So i-consider gito nimo permi din mo gito tamanan mo basic. So, next year, how did you address to solve those problems? Review of the plans, review sa plans, tanaw sa mga gito ka na weather chart. Ano ba? Then kuan, communicate gyud sa agency permi nga ingani or sa agency or sa mga kuan tao. Then isa gyud dili lang gyud pabayaan nimo gyud tanan. Dapat dili man gud ta ang as kita man gud as civil engineer, dili man gud ingon nga kanang kita gid mismo pala diha mo mangwan din na nga mag-bend sa kabilya ngani igo ra man gud ta mag supervise imong i-supervise sakto ba nihaom ba sa plans ang ginahimo sa mga tao. Ikaw po magplano kung unsay sunod nila nga moves or unsa ang ilang next step ana ba mo na i-plaster. So kana siya i-address para ma-address tong mga problema imuha gid na siyang himuon dili nimo kampantihan lang nga pasagdahanan nako to sila kabalo naman to sila ayaw Bitaw ba? kay nganong manggod na manggoy mga ginagmay nga mga kuan nga unless lang nga murag kampanti na kay ka nga maski nagsagkuanan na nila ngani na nakoy kuandaan preventive measures ana nga ngani bahalag nga na may tabo na nakoy ana ba advance na ka nga na kay preventive measure na solution nimo nga kaya na ni bahalag ana pero wala pa gali crucial pa kayo nga project or crucial pa kayo nga inyong ginatrabaho ayaw gyud biyahe kanimo. So, last question niya. After experiencing those problems, what lessons have you learned? Gag-grow. Ni-grow me as dili lang ako, dili lang pod ang amo ang company, but ni-grow me as human. Bot pasabot na maayo akong relasyon or pakitungo sa mga tao nako, sa mga akong ginsakupan o sa mga head namo nga katong mga agency nga mo ang gipangwanan og mga kontrata ana ba so na-improve apil ang imuhang communication skills apil ang imuhang critical thinking skills nga na ba leadership skills so daghan kag ma-improve tungod kay in every project lahi-lahi nga problema lahi-lahi nga challenges ang imuhang pero ang basic is kato akong ginastorya dapat nga i-consider to nimo so once nga na-practice to nimo nagkuha nimo kabalo na ka dali ra kay nimo i-approach ang tao pag imong foreman or ang inyong kuan nay problema sa site bahin sa ingato dali na lang nimo matubag dali na nimo pangitaan kay naka-experience naman ka di ba same na gud anang wala pa ka kabalon sa on pagluto og kanon so una nimo pagluto sa kanon nahilaw karon nangutahan na kasi imong kuan nakig-communicate ka sa imong mama kung saan gid ang saktong kan tuduan ka so gi-practice nimo sige sa luto karon okay na yung luto pagkaugma ako na pod so nasanay na ka Practice. mo na nga bisan pag magpiyong ka kabalo na ba sa imong buhaton Kasi pag walay takos-takos nag-grow na. naman ka nag-grow naman ka kabalo naman ka sa imong buhaton so Okay. ano na siya so musunod na dayon nagkanan dayon so mao lang gid na nga ang imong timanan nga in every problem there's a solution so kung nakay solution gag-grow ka nga gag-grow ana so siguro katuram siguro So, maorto ya. okay sige Thank you kayo. sige welcome